Madaling araw pa lamang, nakaabang na sa labas ng Minor Basilica of Our Lady of Manaoag ang mga deboto ni Apo Bakat. Sarado pa ang gate papasok sa Basilica, ngunit nagsilbing tanglaw nila ang imahin ni Apo Bakat. May ilang sumisilip, kumukuha ng larawan, may pabulong na nananalangin, kasabay ang pagtangis ng tila pahiwatig sa pagtanggap ng mainit na yakap ng isang ina. Si Nanay Feli na mula pa sa bayan ng Malasiki, emosyonal na ibinahagi ang kanyang debosyon sa mahal na ina. Napasalamat ko kay Mama Mary dahil yung mga anak ko makatapos sila ng pag-aral. So, lahat ng hiniling ko sa kanya, ibinigay niya. At saka yung mga kapatid ko po nasa ibang bansa na. Mula po nung pagkabata ko, high school, dalaga pa ako, nandito na ako. Malalim naman ang pinaghuhugutan ng debosyon ni Amor. Sa muli niyang pagbisita sa simbahan, tila gumaan ang kanyang pakiramdam matapos niyang ipagpasa Diyos ang bigat ng kanyang nararamdaman dulot ng pagpanaw ng kanyang bunsong kapatid. At ngayong espesyal na araw, alay niya kay Apo Bakat ang mga pink na rosas. Nandito pa rin kami, ako, para sa aking mga pamilya, para din sa aking kapatid na nasa taas, si Pamela, para, ayun, ipagdasal din yung kapatid ko na mayapa na mahal kong kapatid na bunso. Pagpatak ng alas 9 ng umaga, umalingaw-ngaw sa buong bayan ang himno para sa koronasyon ng mahal na ina. Sinundan ito ng misa na pinangunahan ni Apostolic Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles Brown. Saksi rin sa pagdiriwang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos. We honor Our Lady Inan Maria, our Mother crowned in glory, who always leads us closer to you. Her unwavering faith encourages us to trust in your divine providence, and her profound humility calls us to walk the path of holiness in the footsteps of your only begotten Son and her beloved Son, Jesus, our Savior. On this sacred occasion, we pray for the grace to embrace her virtues, to find her guidance as a beacon of light in moments of trial, and to strengthen our devotion to her by nurturing profound hope as we journey together in faith. Day on April 21. Sa homily na Archbishop Jose Cardinal Advincula Jr., sinabi nito na ang pagmamahal ng Birhen Maria ay walang katumbas at walang hinihinging kapalit. Like every good mother, she always invites us to go home, to come home. We turn to her in joy and in sorrow. We run to her in celebration and in distress. We go to her to ask for her help and give thanks. Sa totoo lang, do we even need a reason to come home to our mother? We come to her simply because she loves us. Sa labas ng Basilika, dama ng deboto ang init ng panahon. Naramdaman kasi sa Pangasinan ang 40 degrees Celsius na heat index. May mga nawalan ng malay na agad namang binigyan ng atensyong medikal. Pero sa kabila niyan, tuloy pa rin ang debosyon. May ilang nagdala pa mismo ng rosaryo. Very special po ito kasi 100 years po ulit na magkakaroon po ng ganitong pagkakataon. Peace sa buong mundo, na sana po ay yung magkakabati-bati na yung mga bansa na kahit hindi naman tayo kasama sa gulo, nadadamay po tayo. Hiningi ko na papabuhay ko para makita ko pa mga apo ko, apo sa tuhod lahat. Medyo magulo na po yung paligid natin.
Marami na rin po nakakalimot ng magdasal. Siguro yun yung tawag ni Mama Mary. I mean, we all know yung gera, sana matapos na. May ilan namang napaluhod sa reenactment sa coronation sa imahe ng Our Lady of Rosary of Manaoag. Bilang isang kamarero, emotional kasi centennial celebration to, and at the same time, malaking event to para sa aming mga deboto dahil inabot namin yung ika-100 taong anniversary o paggunita ng koronasyon canonical. Another generation will celebrate the second centennial of Manaoag. 100 years from now, we would all be dead, but Manaoag would still be alive because Mary is forever. Ang ika-100 anibersaryo ng canonical coronation ng Our Lady of Manaoag ay hindi lamang isang pagdiriwang na nakaukit sa pahina ng kasaysayan, kundi pati na rin sa puso ng bawat deboto. Mula rito sa bayan ng Manaoag, Pangasinan, Jose Robert Inventor, Nation on the Move.